Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po yung sinabi po ni Vice President mga tambay na si Franz Castro daw po at si Yusek Claire Castro daw po ay magpinsan mga tambay. Sinagot naman po yan ng Yusek. Pakinggan po natin ang sagot ng Yusek mga tambay at komentuhan po natin. Ito po, umpisa na natin. Ayusakingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice-presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero, nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So, sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Yan po mga tambay, ang sagot po ng isang Yusek sa isa pong Vice President mga tambay. Sinagot niya po, hindi naman daw po niya talaga kamag-anak. Pero siya naman daw po ay natutuwa o si pagmamalaki niya ang isang Franz Castro na sinasabi rin po na malabo pa sa sabaw ng pusit mga tambay. At convicted po ng child abuse mga tambay. Convicted po ng child abuse doon po sa mga kababayan nating mga katutubo, di ba? Kidnapping dapat. Proud po siya dahil makabayan po. Makabayan nga po si Franz Castro dahil nga po convicted ng child abuse. Kaya proud na proud po si Yusek Claire Castro kung siya naman daw po ay kamag-anak niya, mga kababayan. Proud na proud po mga tambay dahil makabayan. Makabayan pero may kaso po ng child abuse. Yung pag-kidnap po doon sa mga bata po, sa mga anak po ng mga kababayan nating katutubo. Mga kababayan, dinimanda siya dahil nga po kidnapping pero child abuse lang daw po ang kanyang naging kaso mga kababayan. Proud na proud pa. Proud na proud si Yusek sa isang may kaso ng conviction ng child abuse. Ibang klase. At sumusuporta po ito sa CPP, NPA, NDF. Itong Makabayan Black. Makabayan po ba yun lumalaban sa gobyerno? Yung grupo ng NPA na sinusuportahan nila, pinangalanan po ito Pinangalanan po ito ni dating Pangulong Duterte na ito po ay talagang itong grupo na ito ay talagang sumusuporta sa makakaliwa. Pero si Yusek Claire Castro ay proud na proud po. Proud po siya dahil po makabayan daw po si Claire Castro. Ay si isang Castro mga tambay. Ibang klase no? Ibang klase. Itong Makabayan Black proud ka dito kay Franz Castro. Proud ang isang Claire Castro. Ibang klase, no? Na sumusuporta sa mga kaliwa. Unbelievable. Talagang ibang klase po. Na, mukha po yatang nahuhuli sa sariling bibig ang isang sekretary po ng Yusek. Hindi kaya mas proud pa doon sa mga sumusuporta sa makakaliwa kaysa ron sa lumalaban sa gobyerno. Dahil alam naman po natin ang Vice President ay lumalaban po siya sa lumalaban sa gobyerno at pinoprotektahan niya po ang ating mga anak. Lalong-lalo po nung siya po ay naging DepEd Secretary. Di ba? Diyan niya po ginagamit halos ang kanyang confidential fund sa mga nagre-recruit sa ating mga anak sa mga eskwelahan. Pero ang isang Claire Castro ay proud pa dahil makabayan daw po. Makabayan. Unbelievable. Saka yung law, hindi kasi, alam nyo po yung Vice President, kaya niya sinabi yon. Komento ko, mayroon pong logic yon. Di ba? Kung pag-aaralan nyo po yung sinabi ng Vice President,
na si Franz Castro at si Claire Castro ay parang yan ay magkamag-anak. Dahil iisa ang galaw, iisa kung magsalita, iisa kung umatake. Hindi ba napansin kung umatake? Parehas na parehas sa halos umatake. Kung paano umatake yung isa, ganun din yung isa. Puro sa Duterte. Nakita niyo naman po, mula yata nung maging naging USIC po ng PCO, si Claire Castro, ano po ba ang naging trabaho niya po bilang USIC? Di po ba? Batikusin ang batikusin, atakihin na atakihin ang mga Duterte. Lalong-lalo ang Vice President. Nakita niyo po? Ano sasabihin ng Vice President? Kasi ganun ang ginagawa sa kanya ni Franz Castro. Atake ng atake ang Makabayang Black sa kanya. Umpisa pa lang inaatake na siya. Di ba? At gusto pa silang i-impeach. Na-impeach na naman. Di ba? Na-impeach na eh. Sa kanila, sa Kongreso. Ininintay na lang itong sa Senado. Di po ba? Kaya nakikita po ng Vice President na talagang parang magkamag-anak itong dalawang ito ayon sa Vice President dahil sa galawan, sa batikos, sa paninira, sa pagpapabagsak yata. Di po ba? Kaya mukhang nasasaktan na yata ang isang USEC, hindi kaya? Dahil alam naman po natin na isinusuka na rin po 'yan. Sinusuka na po ang Makabayang Black, di po ba? Tapos yan pa hinahangaan mo kung ano 'yung sinusuka at lumalaban sa gobyerno, pambira. Makakaliwa ang sinusuportahan, diyan ka pa sumusuporta samantala ikaw ay trabahante ka. Sa gobyerno ka nagtatrabaho. Pero ang sinusuportahan mo, yung kumakalaban sa gobyerno, yung sumusuporta sa gobyerno, aba, ibang klase ang paniniwala mo, Yusek. Komento lang na inyong lingkod. Mas proud ka pa ron sa makakaliwa ang suporta kaysa sa gobyerno. Ang Vice President ay sa gobyerno sumusuporta, hindi sa makakaliwa. Ibang klase po kayo, Yusek. Mukha po napaghahalata po yata ang sinusuportahan nyo talaga. Mukhang yung sinasabi ni Ka Eric ay may katotohanan. Ang sinasabi po ni Ka Eric ay isa rin daw kayo na nakikisimpatsya sa mga kaliwang grupo. Totoo po ba yung Yusek Claire Castro? Mukha po yata nahuhuli na sa bibig nyo na humahanga pa kayo at pumapabor kayo sa inyong sinasabi ng Vice President na kamag-anak nyo raw po ayon sa Vice President. Mga kababayan, ibang klase, no? Mahuhuli mo talaga sa bibig. At ano naman na ipagmamalaki ng isang Franz Castro? Sige nga. Kung yung presidente nga, isinusuka na ng majority ng Pilipino, 25% na lang ang survey nila. Sa survey nila, 25% na lang approval at trust rating. Lalong-lalo po ang speaker, 14% na lang. Ano ay ipagmamalaki nyo sa mga Pilipino? Sige nga, Yusek, lalong-lalo na pag sinurvey pa si Franz Castro, baka negative ang makuha niya sa Pilipino. Pero hinahangaan mo. Di po ba? Unbelievable. I-survey po yan si Franz Castro. Tingnan po natin kung gaano kalaki ang makukuha ang survey niya. Hinahangaan po yan ng isang Claire Castro, mga tambay. Ibang klase. Kala mo kigagaling nyo maglingkod sa bayan. Ang survey nyo 25%, 14% ang speaker, 14%. Ang presidente 25%, ang Senate President 38%. Samantalang yung inaatake nyo, yung 3 taon nyo nang pinababagsak na Vice President na napakarami nyo sinasabing anomalya. Pero siya yung nasa top. At sinasabi nyo walang ginagawa. Pero 61% ang tiwala sa kanya. At approval ng Pilipino. Ayon pa yan sa survey nyo. Di po ba? Unbelievable. Kaya lahat po ng bumubukas po. Lahat po ng bumubukas po sa bibig po yata ninyo ay hindi na po kapanipaniwala sa Pilipino. Paano maniniwala ang Pilipino? Bagsak na po approval at trust rating ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Di ba? Kaya nga po gumagawa na ng paraan. Kahit ano po gagawin. Naglabas pa ng 20 pesos na bigas para po bumango. Pero
Sinasabi ko nga po lagi mga tambay, ang Pilipino po ngayon sa panahon natin ay technology na. Hindi na po bobo, tanga at gago ang mga Pilipino ngayon. Marunong na pong magbasa ng sitwasyon ng politika sa bansa. Nakikita na po nila yung totoong nagtatrabaho o yung totoong nagpapayaman lang at nagnanakaw sa pera ng bayan. Alam po ng Pilipino yan. Hindi po tangat bobo ang mga Pilipino. Nakita po ng Pilipino kung paano po nagtrabaho ng 3 taon ang pinagmamalaki po ni Yusek, Yusek Claire Castro mga tambay. Good luck na lang sa iyo, Yusek. Sige, good luck. At nahuhuli po kayo sa sarili nyong bibig yata at talagang proud na proud ka pa. Proud na proud ka pa. Hindi mo nakuha yung logic ng Vice President. Ang logic ng Vice President yun, ulitin ko lang, yung style mo, Yusek, yung style nyo po. Ano po ba style nyo? Parehas na parehas po kayo na style ni Franz Castro. Lalo-lalo po sa pagpapabagsak yata at pagdidibate o sinasabing paninira di umano sa Vice President. Di po ba? Iisa po ang galawan. Yun ang logic ng Vice President. Para kayong magkamag-anak, iisa ang galaw nyo. Iisa ang atake nyo. Iisa kung paano kayo bumatikos. Di po ba? At iisa ang galawan. Puro sa Duterte lang nakatutok. Kaya nga nasasabihan kayong magkamag-anak. Yun po ang logic nun. Komento na inyong lingkod. Mga kababayan, bago po tayo magtapos, mga kababayan, syempre po, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Eric Hersho ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman and Ate Isa ng Cagayan Valley, Diobelin Watanabe ng Japan, at si Philam at si Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po sa mga biyaya mga kababayan. At syempre po, mag-shoutout po tayo ng ating mga kababayan na nagpapa-shoutout. Si Elehio Noronio, si Elehio Ronoño ng Dominican Republic, Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction ng OFW Riyadh, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasben, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth, Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma de Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, Benquet na Handicraft, Chad de Guzman, Rosalinda Cortez, Lima, si Joselito Edgar Villan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio, si Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, si Seng Maclay, Lani Paloma ng Italy, si Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Daya, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nessa Biayan, BB Del ng Chicago, USA, Jocelyn Ferreira, Salonga Sakal, Jacinto Villamor ng Cainta Rizal, Pearl Mendoza, Lucina Kishida ng Japan, Elma Mitchen ng Germany, Pedro Jr., Tahor Kubamak at Jabar Espuerza, Sausan from UAE, Luisa Jobelanos ng Bahrain, Lina Plixton, si Plixton ng Isabela Solid DDS o PDP, Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, LB Sultan and Oliver Edito, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi Akiman ng Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng Italy,
Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kroner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Olora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, si John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obed ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Vasan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, and Victoria Denver ng Netherlands, si Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Nida Diongley ng Italy, si Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Granman ng Australia, Annie PH Bragg, Official, si Joshua Bier, Richard Macelones, Davao City, Roberto Papa, Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Divina Ambo, Veneracion Seblos, Sandy Dona ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Saya Nico ng Saitama, Japan, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, si George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW sa Saudi na from Davao, Dennis Velasco ng Iceland, and Mario Carvajal from Europe. Thank you po mga kababayan. Shoutout po, ingat po tayong lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat po mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa mga OFW, mga Pilipino, sa kasulok-sulukan po ng mundo. Ingat po kayo mga kababayan. Doble ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa gusto po na inyong tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po yung dasal po at panalangin. Isama po natin si dating Pangulong Duterte na madugtungan pa ang kanyang buhay, maingatan po ang kanyang kalusugan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. Isama po natin sa panalangin at dasal. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, paalam, bye-bye.